Place of No Return. Mas kilala ang Kalinga sa ganitong paglalarawan sapagkat naging historical na tatak nito ang head hunting. Mapait man para sa bagong henerasyon, subalit kinakailangang tanggapin sapagkat ito talaga ang pinagdaanan ng lalawigan. Sa likod ng negatibong imahe nito, may mas malalim pa itong kahulugan na kung saan hindi maiwan ng mga bumibisita ang mga magagandang tanawin nito. Ang likas na pagpapakitang hospitalidad ng mga tao dito at higit sa lahat, ang pagkamasiyahin ng mga katutubo. Upang mapalalim pa ang pagkilala sa lalawigang ito, ating lakbayin ang tribo ng Dawangan. Mayaman at makulay ang naging kasaysayan ng tribo ng Dawangan. Ayon sa lokal na historiador, nagmula ito sa dinastiya ng Chandragupta sa Timog Silangang India. Walang habas silang pinagpapatay at pinarusahan, subalit nakatakas ang ilan sa kanila sa pamumuno ni Donglayan. Napanatili nila ang integridad ng kanilang kultura at tradisyon. Napadpad sila sa baybayin ng Ilocos at nanirahan doon sa loob ng ilang taon. Kalaunay dumating ang mga Malay na di hamak na mas sibilisado
at may malalakas na armas na siyang nagtaboy sa kanila sa bulubunduking bahagi ng Abra. Nanirahan sila doon sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi nila nagustuhan ang klima at dahil na rin sa pagkalat ang sakit na malaria. Dahil dito, napagpasyahan nilang maglakbay patungong silangan. Dito ay narating nila ang ulo ng ilog Saltan at tinuntun nila ito hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok Ligayan. Tinawag nila itong Gundalian na kung saan ang ibig sabihin ay lugar ng katahimikan at kapayapaan. Dito na nanirahan at nagparami ang tribo ng Dawangan hanggang sa dumating ang panahon na nagpalawak sila ng teritoryo patungo sa timog na kung saan tinawag nila itong Maling. Isang bagay na hindi dapat mawala sa isang tribo ang magkaroon ng matipunong namumuno na kung tawagin ay pangat. Ang pagkakaroon ng pangat ay hindi pinipili ng mga katutubo na katulad ng reaksyonaryong eleksyon. Bagamat ito ay kusang kinikilala ng mga tao batay sa pisikal at intelektual na kapasidad ng isang lalaking miyembro ng tribo. Noong unang panahon, ang pangat ay mandirigma ng tribo na napagtagumpayan ang maraming ulit na pakikidigma. Ang mga mamamayan ay voluntaryong pumapaloob sa kanyang pamumuno at pagpapasya dahilan nga sa pagiging maalam niya sa taktikang pakikidigma at mabilisang pagdedesisyon. Sa kasalukuyan, nababansagang pangat ang isang lalaking namumuno ayon sa kung kaya niyang ipagtanggol ang sinasakupan niyang tribo. Importante ring may kakayahan siyang magpasya ayon sa ikabubuti ng mas nakararami at pairalin ang hustisya. Sa pag-usad ng panahon, napakalaki ng ipinagbago ng ganitong sistema ng pamumuno. Gaya ng ibang tribo sa probinsya, pinasok ng gobyerno ang Dawangan at mas naging makapangyarihan ang mga opisyales ng gobyerno. Noong unay nagtuturuan ang mga tao kung sino ang aatasan nilang maging opisyal. Ngunit, nang maobserbahan nilang may mga espesyal na pribilehiyo ang mga opisyal, ay dumagsa ang mga nagka-interes sa politika at lumahok sa eleksyon. Sa kasalukuyan ay nalulusaw na ang esensya at pagpapahalaga sa mga pangat sa loob ng tribo. Kadalasan, nagiging tagapayo na lang sila at iminumungkahing maging miyembro ng lupon. Nakakalungkot na isiping naglaho na ang tinig ng mga pangat habang kinikilala ang mga opisyal ng lokal na gobyerno bilang absolutong pamunuan at mambabatas sa barangay o tribo. Ang budong ay isang pangkapayapaang kasunduan sa pagitan ng dalawang tribo. Isa itong tradisyonal na sistemang panghustisya na naglalayong mapangalagaan ang pag-unlad ng ekonomiya ng dalawang tribong nagkasundo. Magarantiyahan ang seguridad ng mga mamamayang sakop ng teritoryo laban sa di makatarungang pagpatay at upang maipreserba ang integridad ng kani-kanilang kultura. Manong Eugene, ano nga po pala yung kalagahan o bakit po may budong? Ang dalawang tribo ay nagkakaroon ng budong upang mapangalagaan o kaya maprotektahan ang buhay ng mamamayan nito sa loob ng tribo at saka yung teritoryo niya, mapangalagaan at saka yung dignidad ng mga tao na sakop nitong tribo na ito at saka yung mapangalagaan, maprotektahan yung mga ari-an upang sa ganun ay mabuhay ng mapayapa ang mga tao na nasa loob itong tribo nito. Ano po yung mga nais pangalagaan ng budong? Ang budong, bukod sa buhay ng tao, pangalagaan ang buhay ng mga tao na kaloob nito, sakop ng tribo nito, ay
yung dignidad ng mga tao dapat hindi masira, lalo-lalo na sa mga kababaihan, kabataan. Dapat yun ang pinuprotektahan ng Bodong laban dun sa mga taong mapagsamantala sa ibang tribo. Sa kondukta ng Bodong, pinagkakasunduan ng dalawang tribo ang kanilang mga patakaran, na kung tawagin ay pagta na alinsunod sa interes ng mga katutubo. Wala itong kinikilingan. Bagaman, sino mang individual na miyembro ng alinman sa dalawang tribo ang mga has na labagin ang pagta ay pinagbabayad ng dusa o multa. Po yung pagkakaiba ng gobyerno at ng Bodong sa pagreresolba sa sistema ng pagreresolba sa isang kaso. Kung nagkaroon ng kaso sa pagitan ng dalawang tribo, ang pagkakaiba nun ay ganito. Ang pagresolba sa Bodong, lahat ng mga papangat, lahat sa pagkabilang panig ay mag-usap-usap tungkol doon sa kaso na parwaji, na umiral doon sa pagitan ng dalawang tribo. Pagkatapos, doon na sila magdesisyon kung ano ang dapat na ano ang hustisya na dapat maipataw doon sa kaso na yon. Tapos ang magdedesisyon doon ay yung isang tao, yung huwes. Pero dito sa Bodong, lahat parang collective decision yan. Lahat ng mga papangat, lahat ng tao, komunidad na nandoon ay magbibigay ng kanilang kuro-kuro upang matuklasan yung katotohanan. Doon, yan ang diferensya ng hustisya sa Bodong at saka sa gobyerno. Pag umapila po ba sa Bodong, may bayad po ba o may pera po ba na kailangan? May amount po ba? Walang kaya tinatawag ng Bodong hustisya ng pamamaraan ng mga elders yun para maprotektahan yung wala yung bayad na hindi kagaya sa husgado, sa hustisya ng gobyerno na magbabayad ka o kaya kailangan bayad sa abogado na sa iyo para ma-resolve yung kaso. Ang Bodong ay responsable sa bugis o teritoryo na sakop ng isang tribo. Kabilang dito ang lahat ng mga bagay na makikita sa lupaing sakop at minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Kapag may nalabag sa pagta, maagap itong pinag-uusapan ng mga papangat o mga matatanda sa tribo upang maisaayos. Kung ang usapin ay talagang hindi mapagkasunduan, nagdudulot ito ng gopas o pagkansela sa Bodong. Ang pagkawala ng Bodong ay humahantong sa tribal war. Nagtatakda ang dalawang tribo ng tig-isang kinatawan na tinatawag nilang Nangdon si Bodong o may hawak ng Bodong upang masinop na ipatupad ang pagta. Nagsisilbi rin silang tagapamagitan ng dalawang tribo para sa mga mahahalagang usapin kaugnay ng kanilang Bodong. Paano naman po pag hindi naresolba yung kaso sa loob ng Bodong? Ano po yung nagiging resulta nito? Pag diresolba ang isang kaso, lalo na kung buhay ang kaso tungkol sa patayan, pag diresolba, ayan ang dahilan kung bakit maalis yung Bodong o maalis yung bisa ng Bodong sa pagitan ng dalawang tribo. Yan ang tawag nila ay gopas. Doon na nag-uumpisa yung tribal war. Ano po ba yung nagiging epekto ng kapag nawalang bisa yung Bodong, yung tribal war? Di ba po nagkakaroon ng tribal war? Ano po yung nagiging epekto nun sa inyo bilang katutubo? Ang epekto nun, unang-una yung sa mga kabataan na mga mag-aaral sa kolehiyo. Dahil nasa bayan sila, nasa Manila, nasa Baguio, kailangan pauwiin lahat yun dahil delikado na, baka papatayin nila sa ibang lugar. Yun ang epekto sa mga kabataan. Kahit sa sa pang-ekonomiya, hindi ka pwede dumaan doon sa teritoryo ng kalaban mo o kaya ka-tribal war mo dahil baka patayin ka. At saka hindi ka pwede magdala ng mga kalakal, wala kang paraan na kasi kung nalaman nilang taga doon ka na tribo, tiyak na papatayin ka dahil pwede nang pumatay yun dahil wala na yung bisa ng Bodong, yung kasunduan ng dalawang tribo. Pag may tribal war, hindi ka makakonsentrate sa trabaho. Sa araw-araw na gawain, hindi ka makakonsentrate dahil mayroon kang kinakatakutan na kalaban. Pag nasira ang Bodong.
Paano naman po yung pinaghahandaan yung kapag wala na po yung budong? Paano po nyo para maprotektahan yung tribo, yung buong Dawangan? Paano nyo po pinaghahandaan yung mga bagay na yun? Pinaghahandaan namin yon para ng armas, siyempre mag-posting para hindi sila maka-invade doon sa amin, sa teritoryo namin. Kailangan lahat ng teritoryo, mabantayan yan, na yung mga warriors, kailangan nasa boundary sila ng para hindi makapasok yung kalabang tribo. Pag may tribal war po ba, naobliga kayo na magbantay para maisigurado yung seguridad ng mga tao hanggang po sa buong tribo? Oo, talagang maobliga kaming magbantay sa, siyempre, ang mga kalaban namin kasi kung halimbawa lulusog sila, kailangan mabantayan namin ang teritoryo na. Doon na po nag-uumpisa yung paglalaban ng bawat tribo. Ano po ba yung nangyayari kapag nagdeklara ng bupas o napasawalang bisa yung budong sa magkabilang tribo? Ano po yung mga sitwasyon? Magulo po ba? Tiyak na magulo kasi pwede nang pumatay yung kabilang tribo sa isang tribo kung wala nang budong, kasi wala nang aawat doon sa kanila, wala yung kasunduan, walang magtitigil sa kanila. Kaya pwede na yun na maging gantihan na yun, ang buhay ang nakataya, mawawala. Ano po naman maipapanumbalik yung budong o yung katahimikan po sa tribo nyo? Pagpapanumbalik yung budong, yung bisa ng budong, kung may medjet na ibang tribo, yung mga pangat nila magme-medjet upang magkaroon ulit para maayos yung gusot, maayos yung kaso, upang magkaroon ulit ng sipat o kaya yung initial na yung sipat, kasi yung initial yung sipat, bagay na parang token. Kung halimbawa sibat sa kanya, itak sa iyo, doon magpalitan kayo. Yun, umpisa na ng budong yun. Marirestore ulit yung budong. Ang tribo ng Dawangan ay binubuo ng 2 barangay, Maling at Dawangan. Isa ito sa mga tribong magpasa hanggang ngayon ay nagtataguyod ng sistema ng budong. Sa kabila ng kahirapan, tahimik at masayang namumuhay ang mga tao sapagkat organisado at may pagkakaisa ang mga nasabing barangay. Labis nilang pinapahalagahan ang budong at pagsunod sa mga nakalahad sa pagta. Ngunit kasabay ng nasabing pagbabago, dumating ang trahedyang bumasag sa kapayapaan ng tribo. Taong 1999 nang may isang pulutong ng mga sundalo ang kumimpil sa Binak, isang sityo ng Dawangan. Nag-inuman ang mga ito at kalaunay na lasing ang isa sa kanila na mula sa tribo ng Lubwagan, Kanlurang Kalinga. Ang nasabing sundalo ay nakipag-away sa pinuno ng kanilang pulutong at kalaunay nagpaputok ng walang habas sa mga kabahayan. Tumakbo ito upang tumakas hanggang sa makita ang isang sibilyan. Nagpahatid ito patungo sa kanilang lugar, subalit sa daan ay pinatay siya ng naturang sibilyan na taga Dawangan. Sa pangyayaring ito, nagkaroon ng gopas o napawalang bisa ang budong ng Dawangan at Lubwagan. Meron kaming katraba hanggang sa ngayon, hindi pa naayos. Anong tribo po ito? Isang tribal conflict namin sa ngayon, tribo ng Lubwagan. Ginawa ng mga nangdon si Bodong at papangat ng parehong tribo ang lahat upang ayusin ang problema. Subalit, nagpatuloy ito hanggang sa kasalukuyan sa mga kadahilan ng una, hindi kayang ibigay ng taga-Dawangan ang lahat ng ipinababayad ng taga-Lubwagan na may kalabisan na o labas sa nakasaad sa pagta. Pangalawa, walang ipinapakitang kooperasyon ang pamilya ng suspek para sa areglo na maaaring bunsod ng kagustuhan nilang sa korte isampa ang kaso. At pangatlo, masyadong pinapasok ng politika ang pagresolba sa nasabing usapin.
Pagkaraan ng humigit kumulang isang dekada, naibalik ang bodong ng dalawang tribo. Idinaos nila ang selebrasyon noong Abril ngayong taon. Ngunit, wala pang isang buwan ang nakalipas, ay muling nagdeklara ng gopas ang tribo ng Lubuagan dahil sa akusasyong isa sa mga kadre ng bagong hukbong bayan na tumambang sa tropa ng militar noong 13 ng Mayo, taong kasalukuyan, ay mula sa tribo ng Dawangan. Muling namuo ang takot ng mga mamamayan dahil maaaring salakayin sila ng mga Tagalubwagan anumang oras upang ipaghiganti ang katribo nilang namatay. Patuloy naman ang pagbabantay at pagdepensa ng mga katutubo. Mabodong anak waton sa aton, sa tribo ng Ilugwagan kan Dawangan, taawit ambos, kung nakuha si patiging, kung masuspit sa onja, dati NPN di Dawangan, kung mambos. Balik na puna o nagpas si Bojong si Dawangan kan Ilugwagan. Awit na kasama, kung patoy, Nga din napapatong. so judge kan NPA. Ang ugat ng tribal war ay hindi saklaw ng bodong sapagkat malinaw na nakasaad sa pagta na sino mang armado na kabilang sa tribo ay hindi pananagutan ng magkapilang panig. Pinalalala ng mga militar ang sitwasyon. Sinusulsulan nila ang mga Tagalubwagan upang singilin ang tribo ng Dawangan sa pagkamatay ng kanilang katribo. Patunay ito na ang institusyon ng gobyerno ay direktang nakakaapekto sa tradisyonal na sistema ng mga katutubo at nagdudulot ng kaguluhan sa halip na katiwasayan sa mga institusyong sosyo-politiko. Musta ang naba? Sir, bali na pala kami sir. Mga nasa 15 na pala sir yung nahingit sa amin sir, over. Kami. Okay sir, kopya. May tumakbo na isa sa kabila! Bubuha na itaas! Dahil siya maklaban. Sige, kami basher. Sa polker sa punta sa may pronto. Pinangimasukan po ba yung pamumuhay ng inyong tribo? Meron din pinasok ng politika ngayon ang bodong, kaya medyo may kaguluhan. Kaya po hindi hindi Kaya- gaya dati po na kayo lang po. Hindi tulad noon na talagang pure, na walang halo. Talagang maganda ang takbo ng bodong. Mula sa madilim, patungo sa maliwanag. Mula sa wala, hanggang sa mayroon. Gaya ng taal na kasabihang ito, ang tribo ng Dawangan ay nagsumikap upang maigapang ang kanilang pag-unlad. Malayo ang dalawang barangay sa sentrong bayan at ni hindi nga marating ng ilang serbisyong pampubliko ng gobyerno. Ramdam ng mga katutubo ang hirap ng buhay, subalit hindi iyon naging dahilan upang mawalan sila ng pag-asa. Positibong pananaw at ang pagpapahalaga sa buong komunidad ang naging susi upang mapunuan ang pagkukulang ng gobyerno. Pagkakaisa ang naging tugon nila sa hamon ng panahon. Malaki ang naiambag ng pagtutulungan ng buong tribo upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Dahil sa geographical na lokasyon ay hindi inabot ng elektrisidad ang baryo. Kaya naman, sa loob ng maraming panahon ay nababalot ito ng kadiliman at tila
usad pagong sa pag-unlad. Ngunit ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagsusumikap ng mga mamamayan kasama ng mga non-government organization ang naging tuntungan upang makapagpatayo sila ng sariling micro hydropower plant na siyang nagsupply ng kuryente sa buong baryo sa loob ng mahabang panahon. 2 taon itong pinagtulong-tulungan ng buong tribo mula matanda, bata at maging mga kababaihan. Kaya naman, magpasa hanggang ngayon ay patuloy nilang nalalasap ang bunga ng kanilang pagsusumikap. Tunay ngang kung may pagkakaisa, walang hindi magagawa. Ang micro hydropower plant na ito ay naitayo sa pagtutulungan ng mga taga-Daoangan at sa tulong ng mga NGOs. Patunay lamang ito sa positibong pananaw ng mga taga-Daoangan sa kabila ng kahirapan. Sa kanilang pagkakaisa, naging susi upang natugunan ang hamon ng panahon. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Daoangan. Sa mga palayan at kaingin nakasalalay ang kanilang buhay. Kaya ganun na lamang ang kanilang pagpapahalaga sa lupa. Para sa mga katutubo, ang lupa ay buhay. Kagaya ng mga kalakhan ng mga mamamayan sa bansa, karamihan sa kanila ay namumuhay sa kahirapan. Batid natin ang hirap ng pagsasaka, ngunit para sa mga taga-Daoangan, ito ay integral na bahagi ng kanilang buhay. Katulad din po ng maraming mga Pilipino at mga katutubo, ang pangunahing pinagkukunan ng pamumuhay ng mga taga-Daoangan ay ang pagsasaka. Kagaya po ni Tatay Martin, isa po siya magsasaka. Kung makikita po natin ay matyaga niya pong sinasalansan yung mga bato upang maging suporta at hindi tumibag yung mga lupa. Kung matitingnan po natin, itong lugar po na ito ay dating bundok na kung saan matyagang pinatag ng mga taga-Daoangan upang masuportahan yung kanilang pamumuhay. Tinatamnan po nila ito ng palay. Bago pa man tumilaok ang manok sa bukang liwayway, ay naghahanda na sila upang magtrabaho. Kahit mahirap, ang mga gawain ay nagiging madali dahil sa pagtutulungan na kung tawagin nila ay angkas, papango, at ikap. Ang mga nabanggit ay lokal na konsepto ng bayani. Ito po yung tinatawag na alang o imbakan ng palay ng mga katutubo. Itong mga palay po na ito ay hindi pambenta. Ito po ay inilalaan para sa pagkain ng pamilya. At sabi po ng mga katutubo ay umaabot na po ito ng 1 taon sa isang malaking pamilya na may mga 10 miyembro o higit pa. Sa pamamagitan ng angkas, napupunuan nila ang pagkukulang ng gobyerno sa usapin ng serbisyong pang-infrastruktura. Panjin angkas. No, mabakata ko kaya tago. Manakot siya, sinakikip. Iwayas na siya tago. Umoyod. Manangkas. Panjin ton simbahan. Akit pun dun jinat. Nimiting jadi pangat jadi amin na tago. Angkason tako. Ton simbahan. Kaya diyan inangkas sa tago, may nabubayad dyan ay dyan. Yung nga magbubayad, trabaho. Free labor, trabaho. So nga magangkot dyan yung kaumli on reakto. No akita pundo, kanayo na kaumli, utopemni si rible on trabaho. Ang kanilang papango naman
ay tagumpay na balon ng lakas maggawa sa bukid. Sa ganitong sistema, walang bukirin o uma na naiiwang tiwangwang sapagkat halos buong sityo ang kumikilos upang matapos ang anumang gawaing gaya ng paglilinis, pag-aararo, pagtatanim at pag-aani. Sa sariling pagsusumikap ay naiahon nila ang kanilang kabuhayan. Usapan yan, papango man. Umoy takit o, umoy ka dyan tago, check no ka. Sige, trabaho niyo asang tago, dito na magangkot, mabigat umoy, dapat hindi trabaho niyo asa. Mahayuli-yuli tila, tago. Kung umoy, mangpakwet, check, trabaho niyo asa akong pamilya. Man na mapapango jadi tago on mangpakwet payaw. So nga jumbak ay awet maila si payaw. Oon itago, mga itago siya kanang dyan. Ang ikap, yung awet on bayok ko, partiyok ay ayagat sa tago. Ay siya on mangpokwa. Sa kamatang dyan dyan sa kanon, sa mga dyan umatok. Mga dyan sa kakanan ka dyan, siya dyan. At labayad ay agaw dyan. Nakatulong rin ang kanilang pagkakaisa para mapanatili ang disiplina. Ang iba't ibang antisosyal na gawain ay kanilang naiiwasan. Mahigpit ang kanilang patakaran sa pagbabawal ng sugal, pagbebenta ng alak, at pag-inom. Ang sinumang lumabag ay may karampatang multa at parusa. Mahusay ang paraan nilang ito na nakapagpapanatili ng kaayusan. Sa ilang taon, naiiwasan ang mga kaguluhan, kalimitan ay bunsod ng mga nabanggit na gawain. Kababaihan ang aktibong nangunguna sa kampanyang ito. Magpasa hanggang ngayon, nananatili pa rin ang tradisyonal na paraan ng panggagamot sa mga katutubo, na kung tawagin nila ay dawak. Sakit. Daw. Kasi naan-anong. Yun, naan-anong si Lawenga Espirito. Siya o paasa yung ni. Alam siya masangasang. Yun no. Kamatsa si an-anong hindi alay. Kung ano maila. Kaya at adilim mana siya. Kaya ada palipot siya katat-katat kahit lumagangkot, magalinim jadi yun. Laway ang espiritu. May sukaton kung ayagim ni dahil magaling kung mangtod sa umiyain din. Masakit. Para sa kanila, isa itong sagradong ritual sapagkat tinatawag ng mga mandadawak ang mga naliligaw na kaluluwa upang manumbalik sa pisikal na katauhan. Ay masapol kung may puto. Bako na mangkablo tas bako na sa gamutan. Naliga. Sa gusto uliwanon panunat no siya kaong. Ito ay batay sa paniniwala nila na ang dahilan ng pagkakasakit ay dahil sa pagtatampo ng anito. O di kaya'y ang paglalaro ng masasamang espiritu ng isang tao. Sa dijawyak umagang sain. Yung mga sabi sa kulang. Kaya manayin si kuya di. Kaya mga dyan malang agaw muna. Dyan magkikiin dyan dyan. Amin ako, hindi dijawyak. Kaya hada din.
Atop si Bubulo na siya. Kung makikinda sa dit, siya, siya ulo ya imat ang agaw. Gagaling lamang ang sakit kapag nakausap ng mga mandadawak ang mga anito at makumbinsing bumalik sa ayos. Magastos ang pagdaraos ng ritual na ito dahil nangangailangang magkatay ng isang baboy o kalabaw ang pamilya ng may sakit. Ka, ang sisip mga wagi na nasa mangkopas sa kawagi, manudo. Mapapaan dati mo lang ka. Siya ang kabiyat sa anak. Jawa ka jakal. Ay, ang biktiba mo. Nakontraon dyan, yung kansakong may, nakontra na ka na ako. Sinawla ko, ikam ko, dyan dinasulong, ang pakya. Sidang ilay insina, idumay, sa idumay ay diway. Masapa nga umaway, chay talan, agmurmuray, kasta't biyak ti awaway, naruway nga makaupay, sa idumay ay diway. Saan nga bareng-bareng panagtalong arumbeng, ututi iyaring ang sikat bukod kang tumeng, sa lidumay ay diway. Panag-apit tinakam ko kat nasakit, irik mangtet tinang na magaganganda, inalaka sa lidumay ay diway. Manalong asin na ay pangakalulising ng bay, manug-awan ti serbinan yang ata, tigapuna sa lidumay ay diway. Intayong alutusigan, dagiti mangirulumen, dasiti apod daga-agraman, apabuyod da sa lidumay ay diway. Datayo aman nanon hintayo at titipon, petpetan kay ti kumpay waya-wayaan, ti aw-away sa lidumay ay diway. Sidong ilay insina, lidumay. Dongdong ay sidong ilay insina, lidumay. Sa lidumay ay diway. Dongdong ay sidong
lidumay ay diway.